Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 23, 2026. At pag-usapan po natin ito pong posibilidad na mababanggit na po ang pangalan ni Vice President Sara Duterte sa kinakaharap po na kaso nito pong si Rodrigo Duterte diyan po sa International Criminal Court for Crimes Against Humanity. Kasi ito po yung balita ng Manila Standard, ano? Ayon po dito sa kanilang balita, ICC testimony to link Sara, no? Conti witness knew of BP's role in DDS killings in Davao. Basahin po natin ito pong partikular ng balita. Sabi po dito, testimony linking Vice President Sara Duterte to the deadly anti-drug campaign in Davao will most likely surface along with the list of names several other co-conspirators. During the confirmation of charges hearing of former President Rodrigo Duterte before the International Criminal Court today in The Hague, Netherlands. Mamaya, tututukan po yan ng publiko. Mga pasado alas 5 po dito yan sa Pilipinas kasi delayed po ng 30 minutes ang coverage. Prosecutors are expected today to lay out allegations that could widen the scope of accountability in the long-running investigation into the alleged crimes against humanity against the elder Duterte, as defense lawyers and common legal representatives for victims will also be heard. According to ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, witnesses have testified that Sara Duterte was aware of the killings attributed to the so-called Davao Death Squad. Tagalogin po natin. Ayon po kay Attorney Cristina Conti, ang mga witness ay tetestigo na ito daw pong si Sara Duterte ay alam ang mga pagpatay na inuugnay dito po sa tinatawag na Davao Death Squad and may have participated in discussions concerning how the crimes were carried out. Oh, di lalantad sila possibly sa hearing, ano? Tapos sasabihin na nila ngayon kung ano yung kanilang mga nalalaman at kung paano daw po di umano may kinalaman itong si Vice President Sara Duterte sa mga pagpatay sa Davao. O, ito po baka sabihin na naman ng mga tatanga-tangang Duterte supporter na nanonood sa atin ngayon, fake news na naman ako, binabasa ko lang yung balita. The testimony, she said, is relevant to count 1 of the charges, which covers murder as crimes against humanity. Conti was answering a question as to whether Sara Duterte's recent declaration of running for president in 2028 was relevant to the ICC case. Ayon po sa kanya, kay Conti, one witness said, ang isang testigo ay nagsabi na si Sara Duterte daw po ay alam ang mga patayan na nangyayari sa Davao. Ikalawa, maaari daw pong siya ay nagpa-participate sa anumang kaparaanan or in some way or another in the planning or discussion about the commission of the crimes. Mukhang ito po ay naka-align doon po sa naging interview kay Arturo Las Cañas, ano? Kasi kung matatandaan po ninyo, bago po itong si Arturo Las Cañas hindi na magpakita sa publiko, nagpa-interview pa po ito After po nung interview na yan, hindi na siya nagpakita sa publiko pero napag-alaman po natin na nasa kustodiya na po siya ng ICC bilang testigo. At ito nga po, balikan natin, ano? Sabi dito ni Arturo Las Cañas sa balita, Las Cañas inakusahan si VP Sara Duterte na pasimuno umano ng Oplan Tokang sa Davao City. Magiging bahagi kaya ito ng confirmation of charges mamaya? Malalaman natin mga tol. Balikan po natin ang balita 2 years ago. No? Ito po ay binalita ng News 5 Everywhere
February 1, 2024. Direktang pinangalanan ng nagpakilalang dating miyembro ng Umano'y Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas, si Vice President Sara Duterte bilang pasimuno raw ng Oplan Tokhang sa Davao City. Tinawag din ni Las Cañas bilang halimaw ng Davao si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Si Vice President Sara Duterte na raw ang pasimuno ng Oplan Tokhang sa Davao City. Yan ang isiniwalat ng retiradong pulis Davao at nagpakilalang dating hitman ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Nag-crack sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign against illegal drug, in which is Tok-Tok Hangyo, meaning Tokhang. Ayon kay Las Cañas, nagsimula raw ito noong mayor pa ng Davao ang Vice Presidente. Katuwang daw noon ni VP Sara si dating Davao City Police Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa. Nag-imbento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tokhang. At dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Bato de la Rosa na i-enforce ito sa Davao City. Ang dami pong namamatay dito, ang daming nami-missing. Nag-investigar ba si Sara Duterte? Wala. Sa tansya ni Las Cañas, nasa 3,000 raw ang namatay at nawala dahil sa Oplan Tokhang sa Davao City. Hindi niya nilinaw kung anong mga taon yan, pero umupong alkalde ng Davao City si VP Sara noong 2010 hanggang 2013 at 2016 hanggang 2022. Nagsumite na raw si Las Cañas ng affidavit sa International Criminal Court o ICC. Laman ang mga impormasyong alam niya. Hinamon din ni Las Cañas si dating Pangulong Rodrigo Duterte na harapin siya sa ICC kaugnay sa Davao Death Squad. Lalabas at kahamunin ko talaga itong halimaw ng Davao. Kung tunay ka na lalaki, kung hindi ka gonggong, pumarap ka sa akin. Niluluko mo mga Pilipino. Ano ginawa mo? Drug war? Ano drug war? Ikaw ang drug lord. Wala pang komento ang dating Pangulo at kanyang anak na si VP Sara sa mga akusasyon ni Las Cañas. Pero una nang sinabi ng bise na wala. Nakakatawa kayong mga tatanga-tangang Duterte supporter na nanonood sa akin eh. Palibasa hindi kayo nakatutok sa programa ko at ngayon naligaw kayo, hindi ko alam kung ano kadahilanan. Oy mga tanga, simula nang pumutok ang issue ng confidential funds at simula nang atakihin ng mga Duterte ang ating Pangulong Bongbong Marcos, I am very consistent of criticizing Duterte. Ipaalam ko lang sa inyo mga tanga. Huwag niyong sabihin na ngayon lamang. Porket nag-anunsyo, palibasa kayo, nagpapakatanga kayo eh. No? Porket nag-anunsyo, sasabihin nyo, pinupolitika na. As early as 2023, nung inaatake na ng mga Duterte ang Marcos administration, very consistent ako dito. At ito nga yung dati kong ipine-play eh. Kapag pinanonood ko po itong kapag tayo po yung nagsisimula ng programa, di ba? Kasi ang lakas-lakas nilang manghamak sa ating Pangulong Bongbong Marcos, lalong-lalo na itong mga tatanga-tangang Duterte supporter na kala mo napakatalino, ay kung hamakin ng ating Pangulo, wagas na wagas, pero yung iniidolo nila ganito. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Right. Thank you. Good morning once again to everyone. First off, I'd like to thank our Department of Finance, the Bangko Sentral ng Pilipinas, PICC, for organizing this post-SONA briefing of the cabinet secretaries for our business community and for the entire country. Thank you very much for this opportunity to speak before all of you and explain the respective work that our cabinet secretaries and our departments need to do during the administration of President Marcos. Ito na. No, very proud kayo kung makapanglait kayo sa mga katulad po ni Pangulong Bongbong Marcos at sa aming mga vlogger. Napakatalino ng tingin ninyo sa mga sarili ninyo. Pero tingnan nyo yung iniidolo ninyo. Kaya ako kayo na pinagsasabihan ngayon ng tatanga-tanga kayo. Kasi ito yung gusto nyo maging presidente. Itok, 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 itok. Yes.
So initially, Yan. the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But and another observation. Alam niyo yung itok-itok na yan? Ako nagpasikat niyan. Ha? Wala pang nakaka-recognize noon. No, kasi syempre magkakampi pa tayo dati, mga tangang Duterte supporter eh. Inatake ninyo ang pangulo, no? Inatake niyo ang administrasyon niya. Kaya sabi ko, ganito ba yung hinahangaan natin dati? Ganito pala yung binoto ko. Itok-itok. Kaya sumikat yung salitang itok-itok. Kahit kanino niyo itanong. Ha? Dalawang salita, hindi sa pagmamayabang sa inyo. Ang itok-itok at saka ang didisit. Wala pala kayong pake, huwag kayong manood sa akin. Huwag kayong manood sa akin, hindi ko kayo kailangan dito. Observation of mine was immediately after the speech of the president. While I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I was talking to our writers. Walang hiya. Talaga nga naman. Pero balik na tayo dito. Ano ba yung balita sa kanya noon? Wala siyang kaugnayan sa Davao Death Squad na sinasabing pumatay sa mga may kinalaman sa iligal na droga. Nagtataka nga raw siya kung bakit bigla na lang lumutang ang testigo laban sa kanya. Ngayong vice presidente na siya at napasama pa sa mga akusado sa ICC. Kahit niya pa noon, hindi niya raw kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Agad namang pinabulaanan ni Senator Bato ang mga aligasyon ni Las Cañas. Yan po yung balita 2 years ago. No? Tapos yung balita ngayon, ito po, which is related yan sa pinanood po natin balita. Ituloy ko lang po yung binabasa po natin balita. Conti disclosed that a particular witness claimed it was Sara Duterte's idea to advise then Davao Police Chief Ronald Bato de la Rosa against directly killing suspected drug targets. No? Kaya malamang sa malamang, hindi man binabanggit dito ni Atty. Cristina Conti yung testigong nagsasabi na itong si Sara Duterte may kinalaman sa mga patayan sa Davao, ito na po yung si Arturo Las Cañas. Instead, the alleged proposal was to abduct the targets, make them disappear, and bury them in grave sites, effectively transforming homicide cases into enforced disappearances, the lawyer added. The alleged strategy, Conti said, was meant to prevent Davao from being labeled the murder capital of the Philippines. By recording incidents as disappearances rather than homicides, the number of reported murder cases would not spike in official crime statistics. While the prosecution has not yet completely revealed its presentation, Conti said, more specific details could emerge once the case moves beyond the confirmation stage and into the submission of arguments on the merits of the case. By the way, ano ba yung mangyayari mamaya? No, may post po diyan si Fiscal EJ. At simply stated mga tol, ang confirmation of charges ay pagtukoy lamang kung meron pong substantial grounds para po ipagpatuloy ang kaso dito po kay Rodrigo Duterte. No? Basahin po natin yung legal explainer po nitong si Fiscal EJ. Sabi po dito, what is a confirmation of charges hearing? Marami pa ring nalilito tungkol sa ICC confirmation of charges hearing. Sa kaso ni Rodrigo Duterte before the International Criminal Court, so let's break it down clearly. Una sa lahat, this is not yet the trial. Hindi pa ito hatulan stage. Think of it as a legal filter or screening process. Ang tanong lang ng mga judges dito ay sapat ba ang ebidensya ng prosecution para ituloy sa full trial. Kaya nga mga tol, kayong mga DDS, dapat ito na yung isa sa mga pinakaaantay ninyong araw eh. Kasi kung walang ebidensya laban kay Rodrigo Duterte,
hindi na kayo magtsatsaga sa tatay niyong karton, makakabalik na dito si Rodrigo Duterte. Pero mukhang hindi ganun ang mangyayari mamaya at sa mga susunod na araw eh. 4 na araw po kasi ito. Starting today, February 23 until February 27. Ito pong confirmation of charges. They are not deciding guilt or innocence at this point. Sa stage na ito, the prosecution presents its evidence and legal arguments. Ipapakita nila kung ano ang alleged crimes at ano ang legal basis ng kanilang kaso. Pagkatapos, the defense responds and challenges the strength of the evidence. Pwede nilang questionin kung mahina ang ebidensya o kung may jurisdiction ba talaga ang ICC. Victims are also allowed to participate through their lawyers. Hindi sila ang nag-uusig pero may boses sila sa proseso. Pagkatapos ng hearing, the judges will decide whether there are substantial grounds to believe that the crimes may have been committed. Mas mababa ito kaysa beyond reasonable doubt. Standard na ginagamit lang sa actual trial. Ibig sabihin, hindi pa kailangang patunayan na lampas sa lahat ng pagdududa. Ang tinitingnan lang ay kung sapat ang basihan para magpatuloy ang kaso. Kaya magdiwang kayo, mga Duterte supporter, magdiwang kayo. Ha? Kasi kung walang sapat na basihan para ipagpatuloy ang pagsasakdal kay Rodrigo Duterte, uulitin ko yung sinabi ko kanina, hindi na kayo magtsatsaga sa tatay niyong karton. Makakalaya na si Rodrigo Duterte kasi maaari nang ihinto yung kaso. In worst cases, syempre, kung hindi pa rin substantial yung grounds, baka i-amend po yung charge po sa kanya. Yan yung mga possibility. No, tuloy ko po yung binabasa natin dito. Pagkatapos ng hearing, the judges will decide whether there are substantial grounds to believe that the crimes may have been committed. Natapos ko na pala yon. Kapag confirmed ang charges, the case moves to full trial. Doon pa lang magkakaroon ng live witnesses, cross-examination, and final judgment kung guilty o not guilty. Kapag hindi na confirm, pwedeng ma-dismiss o revise ang charges. To repeat, hindi pa ito verdict. Ang tanong lang dito ay kung malakas ba ang kaso para umabot sa trial stage. Dito sa atin, comparatively speaking, yan po yung ginagawa ng prosecution. Ide-determine nila kung meron po bang probable cause para po ipagsakdal sa korte ang pinagbibintangan pong lumabag sa batas. Pero sa ICC, ang tawag po dyan, confirmation of charges. At lahat po tayo, inaantay po yan maya-maya. 5:00 ng hapon dito sa Pilipinas, pero ine-expect po natin na yan ay formal na magsisimula pasado 5:00 or 5:30 in the afternoon. Sapagkat ang simulcast po sa mga social media pages ng ICC ay delayed po ng 30 minutes. Ngayon, ito pong binasa po natin na sinasabi sa balita kanina na merong testigo na magliling kay Sara Duterte. I believe that is Arturo Las Cañas na. And although hindi binanggit ni Arturo Las Cañas almost 10 years ago, pero balikan po natin yung naging pahayag ni Arturo Las Cañas noong siya po ay nilink ito pong si Rodrigo Duterte sa Davao Death Squad at sa mga patayan po na nangyayari doon. Panoorin po natin, it was almost 10 years ago nang ito pong si Arturo Las Cañas ay sabihin sa harapan ng publiko ang mga di umano'y nalalaman niya sa kanyang dating boss na si Rodrigo Duterte. Arturo Barquet Las Cañas, 56-year-old, siya pong retiradong polis na membro ng Davao City Police Office. Kung si Arturo Las Cañas ay 56 years old noong February 20, 2017, nasa 60 plus na pala siya ngayon, ano? Mga 63 or 64 sa kasalukuyan. Pero sana patuloy lamang na ibigay ang kalakasan sa kanya kasi alam naman natin na ang mga akusasyon ay nakabase sa iba't ibang ebidensya. At bahagi po ng ebidensya ang isang testimonya na ngayon malamang sa malamang isa po dito ay kay
Arturo Las Cañas. Rosalina Green, maraming salamat po sa inyong super sticker ha. At sa lahat po ng ating mga manonood, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag niyo po sanang kalilimutang paki-like ito pong ating live stream mga tol. Ako po ay pinanganak at tubong Davao City. Dito po sa gagawin kong isang public confession. Ito po ay pagsunod ko po sa kagustuhan ng Diyos. At labis ng takot sa Diyos, pagmahal sa bansa natin, at sa sarili ko pong konsensya. Dahil po dito po nagwakas ang blind obedience and loyalty ko sa isang tao. Kay Mayor Rodrigo Roa Duterte. O mga tol ha, nire-refresh ko lang sa isipan ng publiko yung mga akusasyon kay Rodrigo Duterte almost 10 years ago by former police officer Arturo Las Cañas. At ito pong si Arturo Las Cañas, ito po ay tiniklaim niya na siya po ay right man nito pong si Rodrigo Duterte at isa sa mga tagapatay ni Rodrigo Duterte. Na ngayon po ay presidente ng bansa natin. Dito po, una ko pong tatalakayin ang mga sinasabi ni Edgar Matubato. Totoo po ang existence ng Davao Death Squad o DDS. Si Edgar po ay isa sa membro namin at isa po ako sa pasimuno nito. Ang pag-umpisa po ng Davao Death Squad, before po ito nag-umpisa, sa una pong pag-upo ni Mayor Duterte bilang mayor ng Davao City. Bago natin ipagpatuloy yung kanyang testimonya, total binanggit niya si Edgar Matubato. Balikan din natin yung testimonya ni Edgar Matubato 9 years ago. Kasi lahat to mga tol mare-refresh mamaya, no? Bagamat hindi sila marahil puli magsasalita o kung mabibigyan sila ng pagkakataon na magsalita mamaya, malamang sa malamang yung mga testimonya po nila at least somehow matatalakay. Kasi magiging bahagi po yan ng ebidensya na titingnan ngayon ng ICC kung titindig ba para magpatuloy ang trial laban po kay Rodrigo Duterte. O ito binanggit si Edgar Matubato. Ano ba yung nalalaman ni Edgar Matubato na ngayon po ay kanyang ipinahayag bilang testigo sa ICC? Ito po yun. Pakinggan natin. Sino ba si Edgar Matubato? Bakit siya dapat pagpaniwalaan ng mga tao ngayon? Ako, dahil ako matagal ako nagserbisyo sa kanila, sa umpisa kong trabaho, 1988, nagbuo ng grupo si Mayor Duterte na Lambada Boys kung liquidation squad. Ang trabaho namin, pumatay ng drug pusher, kidnapper, hold upper, rapist. Yan ang trabaho ko. Sa pag-umpisa ko, maganda talaga yung buwan ko kaya nakakatulong kami sa taong mga mabait. Kaya pinapatay namin mga masama man sa tao. Yan ang inuutos sa amin. Bago ka pumasok dun sa Lambada Boys, yun yung simula ng Death Squad, liquidation squad. Nakapatay ka na ba? Wala pa. Dati ako, nag-6D8 1982. Pagka 1988, kinuha nila ako sa batalyon. Pumunta si Mayor Duterte at saka si Dudong Pagidupon nga police bodyguard niya. Yan ang nagkuha sa akin doon sa Malagos, Kalinan, Davao City. Yung barangay ko sa Tamayong, barangay Tamayong. Ano kayo ang piniling kasama nila? Dahil may nag-recommend nga ito nga bata parang kursunada at saka meron akong performance sa amin. Nag-recommend tapos kinuha ako nila, dinala ako nila sa barangay Exodus, Bangkiruhan, Davao City. Miyembro na kayo na ng civil security unit ba? Oo, hindi pa pag-umpisa namin, yung trabaho pa namin, hindi pa kami nakapasok ng City Hall. Ang bayad sa amin muna, pagkor, sobre-sobre. Kung merong napapatay kami, pagkahapon, binibigyan kami ng sobre, puro ulo. Wala pa kaming sahod, hindi pa kami in sa gobyerno. Yan yan yung kanyang mga ginagawa noon. Papatay ng tao kapalit po ng pera mula po kay Rodrigo Duterte. Hindi na natin ipe-play ang napakahabang interview na yan, kaya balik na po tayo dito po kay Matubato. Kay Arturo Las Cañas. Isa na po kami na tinatawag ng subjuging
ng mga tao. Ito po ay mga suspect na gumagawa ng krimen sa Davao about illegal drugs. Na-implementa na po namin ang personal po na utos ni Mayor Rody Duterte sa amin. Lumabas po ang pangalan na Davao Death Squad nung niraid namin yung isang drug den sa Bacaca Heights, Davao City. Dito po, ang City Director ng Davao, kung hindi ako nagkakamali, ay si Colonel Isidro Lapinha. Dito po nataasan si Major Ildefonso Asintista na mag-compose ng grupo na gagawa ng assault dito sa bahay ng isang Alan Tancio na believed to be the drug lord. Nag-compose po kami ng grupo. Ako po, si Major Asintista, SPO3 Jerry Baguhin, SPO4 Paulincio Pabo, SPO1 Jim Tan, SPO1 Junito Ubales, at may iba pa po. At dito, kinuha po namin ang serbisyo na tinatawag na Rebel Returnees na galing sa Agdao area. Ito po ay lead by one Chris Lanay. Nitrain po namin sila sa pag-assault sa bahay na yon doon po sa Laod Quarry, lead by SPO4 Bin Laod. After 5 days of training, niraid namin yung bahay ni Alan Tancio, lead by Chris Lanay at saka yung mga dating rebel returnees ng New People's Army. Dito po, napatay ang katulong ni Alan Tancio. Wala po kaming nakuhang shabu. At dito nag-umpisa ang Davao Death Squad. Dahil po, may iniwan kaming note na ito huwag pamarisan. And then nakalagay doon, Davao Death Squad. Yan na. Ito po ang umpisa. Sa lahat po mga ginagawa naming pagpatay sa Davao City, ilibing man o itapon namin sa laot, ito po ay binabayaran kami ni Mayor Rody Duterte. Kadalasan 20,000, minsan 50,000, at depende po sa status ng target, minsan 100,000. Ako po ay tumanggap ng allowance galing sa Office of the Mayor ng matagal ng panahon. Tumanggap ako ng 100,000 pesos. Una ko pong tatalakayin yung sinabi ni Edgar Matubato. Mga tol, para lang sa kalinawan po ninyo, ito pong ginagawa natin ay hindi na po ito para sa mga DDS. Wala na tayong magagawa sa kanila. I give up na dyan. No? Ang mga tangang Duterte supporter, kahit anong gawin po natin dyan, solid Duterte sila. Hindi na po yan titingin kung ano po ang ebidensya, ano ang katotohanan, basta sila, mahal nila si Rodrigo Duterte, mahal nila ang mga Duterte, wala silang pakialam kung ano ang mga sinasabi ng balita at mga opinyon ng ibang tao maliban sa kanilang mga Duterte at ng mga kapwa po nila sumusuporta sa mga Duterte. Ngayon, ginagawa po natin ito hindi para sa kanila. Ito ay ginagawa natin para po sa mga hindi pa po aware sa mga bagay po na ito. Lalong-lalo na yung mga busy po nating mga kababayang Pilipino na halos hindi po nakakapanood ng balita, puro nakikibalita lamang sa mga kakilala nila. Hopefully makarating po sa kanila itong mga programa po natin. At syempre, yung pinakamaraming botante po sa ngayon, ang mga kabataang Pilipino. Dapat ang mga kabataan mula 18 taong gulang malaman kung ano po ang katotohanan dito sa mga pinagagagawa ng mga Duterte. Noon sa Senado. Yun po ang bombing ng mga Muslim mosque. Ito po ay totoo. Isa po ako sa inutusan ni Mayor Rody Duterte personal. Ako. Tumigil na ba ako? Bakla? 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 Galit ba kayo sa bakla? Ha? Ang mga tatanga-tangang Duterte supporter, galit kayo sa bakla? Ha? Galit kayo? Bagay ba mga tol? Bagay ba? Bakla daw ako. Hoy, mga tanga! Kung kayo'y galit sa bakla, kagalitan nyo si Tio Moreno. Kagalitan nyo yung Alvin and Tourism ba yun? Kagalitan nyo si Harry Roque. Kasi yun yung mga umami na bakla sila. Si Harry Roque may chismis na bakla sila. No, bakit kayo magagalit sa akin? Kung bakla ako, okay lang. Oh. Si Major Makasain. Anak ng teting. Major Dentista. SPO4 Binlaod. Sige na, bakla na ako. Desiderio Florebel. Ha?
Sige na, bakla na ako. Bakla na ako. Ha? Bakla na ako. Masaya na kayo. Bakla na ako. SPO4, the late Boy Pabo. SPO3, Cherry Baguhin. Ay, nako, SPO3, talaga Teodoro na naman, Pagidupon. And SPO2, June Narisma. Nung nangyari po ang pagbomba sa San Pedro Cathedral, Teka lang. hindi ako nagkamali. Makinig Tumis lang after muna kayo, pumunta si makinig Mayor lang Rudy muna sa kayo. opisina ng Kukuha ko anti-crime ng group. props. Kukuha ko ng At props. dahil kami po ang core group, kami lang po ang personal na inutusan niya na gumanti sa pagbomba ng San Pedro Cathedral sa pamamagitan ng pagbomba sa mga Muslim mosques na within the EOR of Davao City. Hinati po ang grupo namin sa 3 group with the support of the Rebel Returnees Group. Ang grupo ko po ay pinangunahan ni SPO4 Dick Loribel, ako, si SPO4 Boy Pabo, at isang RRA o Rebel Returnee na tinatawag namin na Force Multiplier. Nasahin po kami na bombahin ang Kamamara Muslim Mosque along the Diversion Road ng Davao City. Binumba po namin ang Kamamara Mosque gamit ang granada. Yung grupo ni Edgar, Para pagbigyan natin itong mga nanonood sa ating mga Duterte supporter, eto po ako ngayon, bakla po ako. Baby ko, paano to? hindi, ito yan Okay ba? Mga tang Duterte supporter, bagay ba? Manood lang kayo bagay ba? sa ibang sulok sila ng Davao City. Ayan Nood lang kayo And then po, mga tatanga-tangang following BDS day, nag-announce po si former Senator Nini Pimentel na merong Bagay. anarchy sa Davao City. And then dahil po doon, nagbigay sa amin ng instruction ang task group commander namin na si dating Major Magkasait na to stop the bombing operation. Baka magkaroon ng isang Senate inquiry. And then for several days, binigyan kami ni Major Magkasait ng 200,000 pesos. Ang sabi niya, meron Nadidinig niyo ba yung sinasabi ni Arturo Las Cañas? Mga tatanga-tangang DDS? Ang init. Tuloy na tayo rito. pinadala si Mayor Rudy na 300. Sa amin ang 200,000, sa kanya ang 100,000. Dito po, patutunayan ko na totoo ang sinasabi ni Edgar Matubato. May isa pang incident. Ito po ay paggawa namin na pagmasakir sa isang buong pamilya na taga General Santos City. Grabe. Ang nangyari po ay ganito. Merong kaso sa Davao City noon, way back 20 plus years ago. Merong kinidnap na isang Mrs. Abaca sa Davao City. Kami po ang natasan ni Mayor Rodi Duterte personal na to conduct an investigation and hot pursuit operation sa mga suspect. Nagbuo po ng isang team si Major Magkasait. SPO4 Dick Loribel at team leader namin, si SPO4 Binlaod, SPO4 Boy Pabo, SPO3 Jerry Baguhin, SPO3 Teodoro Pagidupon, and myself. Anyway, mga tol, lahat yan malalaman natin kung magpuproceed sa confirmation of charges mamaya. Kasi sinasabi po dito ng balita na merong testigo na maglilink kay Sara Duterte. At sino ba yung naglink kay Sara Duterte in public? Diba si Arturo Las Cañas lang? Kaya aabangan natin yan mamaya. 5:30 po ng hapon, manood po kayo kay Baklang Tapuan Hoy, mga tangang DDS, uulitin ko lang sa inyo pinapairal nyo talaga katangahan ninyo Kung kayo po'y galit sa bakla, huwag kayong selective. Yung abogada o abogado, na Regal ba yung pangalan nun? Regal? Di ba bakla yun? Si Tio Moreno, bakla. Yung Alvin and Tourism, I believe, bakla rin yun. Hindi tayo galit sa bakla.
Ako hindi ako galit sa bakla. Marami akong mga kaibigang bakla. No? At ang mga bakla, sa katunayan, masaya silang kasama. Kaya nga gay eh. 'Di ba? Gay means saya. No? 'Di ba? Yun naman basic translation ng gay, masaya. Oh. Tapos dahil lamang galit kayo sa akin, titingnan niyo ako bilang bakla, lalaitin niyo ako bilang bakla, nagkakamali kayo. Ah. Alam ng mga nakakakilala sa akin na bakla ako. O sige na mga tol, babay na, nangasar na lang ako. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa ating programa, sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at sa ating gobyerno. O lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.